여러분이 큐티 학교를 그 교회에서 진행하실 텐데요. Ayun po, so ngayon po, tuturuan po kayo kung paano po, no, 대략 magsimula or 한 paano niyo po isasagawa 1시간, po yung QT. 1시간 Ano. 40분, 1시간 한 반 정도 이상 4번에 걸쳐서 하시면 되세요. 1시간 반 정도를 4번. Ah, ayun po, no. So, yung lecture nyo po, no, yung pagtuturo nyo po, hindi po, ito, wag nyo po natignan yung 40 minutes to 1 hour. Dapat isang oras kalahati daw po kada seminar, no? So, 여러분이 mga isang oras ka. 강의를 40분에서 한 1시간 정도 먼저 강의를 하시고요. Ayun po, no. So, sa isang oras at kalahati nyo po na pagtuturo, yung 40 minutes po hanggang isang oras, lecture lang po yan. So, 그래서 이제 tuturuan nyo lang po 여러분이 muna. 때는 한 3, 40분 정도는 소그룹으로 큐티하는 연습을 좀 시키셔야 되세요. Po. At yung natitira pong 30 minutes to 40 minutes po, gagamitin nyo po yan para sa small group. Ayan po, so magbabahagi po yung bawat isa, yung ginawa po nilang QT. 그래서 큐티 학교 할 때 10명이나 20명 정도로 좀 소그룹으로 이렇게 가르치는 게 좋습니다. So maganda po, no, sa sisimula po ng QT school nyo, mga 10 hanggang 20, no, 10 to 20 people lang po muna ang inyong sisimulan. 그리고 큐티를 배울 때 너무 강제적으로 막 이렇게 사람한테 강제적으로 오라고 그래서 가르치는 건 좋지 않아요. Ayan po, no, at wag nyo rin po pilitin nyo po, no, wag nyo pong pilitin yung mga miyembro nyo po na sumama sa QT school. Mas maganda po na yung mga willing nyo po yung una nyo pong tuturuan. 그래서 자발적으로 와서 배울 수 있는 그런 풍토를 만드시는 게 좋습니다. Ayan po, no? So, kailangan po na, ayan po, willing po talaga sila na matuto po at magawa po yung QT. No? 제가 요거 포스터를 하나 보여드리는데요, 지금. Ayan po, so, tignan niyo po yung poster po dito. 여러분이 이제 교회에서 공식적으로 이런 큐티 학교를 연다 해가지고 포스터도 이렇게 만들어서 홍보해 하셔야 돼요. Ayan po, no? So, sa pagsimula po ng QT school po ninyo, ayan po, maganda po kung ano, gagawa kayo ng mga poster, ganito po, no? Tulad po ng ganito para ano po, malaman din po ng inyong mga miyembro or ayan po, ma-advertise po ninyo na nagsisimula po kayo ng QT school. No? 그래서 두세 주 전에 이제 홍보해가지고 그 훈련생을 모집을 해야 되는 거죠. Ayan po, no? So, bago nyo pong simulan yung QT school, mga 2 to 3 weeks po bago nyo pong sisimulan, ayan po, no, kailangan nyo na pong maghanap po ng mga miyembro, ng mga willing po na makasama po sa inyong QT school. 그 강사 특전은 저번에 설명을 드렸는데 한 번 더 설명드릴게요. Ayan po, no? So, ito po naman yung ano, no, yung mga privileges po ng ating mga QT instructor. 샬롬 큐티 글로벌 본부에서 발행하는 큐티 강사증이 이제 나가게 돼요. Ayan po, no? Yung mga QT instructors po na magtatapos po ng ating seminar, makakatanggap po kayo ng mga certificate galing po sa Shalom QT Global, 그리고 no? 이제 강의할 수 있는 PPT를 제공하고요. Ayan po, at lahat po ng mga PowerPoint na kailangan po ninyo ay ibibigay din po, no? 그리고 가이드북, 4주 과정 가이드북 강의할 수 있는 큐티 가이드북을 드립니다. Ayan po, at ibibigay din po sa inyo yung Shalom QT Guidebook po, no? So, ito po yung gawin po ninyo, no, bilang mga instructors po. 그리고 큐티 강사만을 위한 후속 교육도 저희가 준비하고 있어요. At meron din pong plano po, no, yung Shalom QT po, na magsagawa po ng follow-up training. So, invited po ang lahat po ng instructors po sa follow-up training po na ito. 오늘은 적용과 설교 큐티에 대해 설명을 드릴 건데요. Ayan po, no, so yung pangatlong seminar po natin ay tungkol po sa application at yung sermon QT, no? 보도록 하겠습니다. Ah, so, yung guidebook po, buksan po natin sa page 10 po, kung meron po kayong guidebook. 로 지금 적용할 건데, 하나는 하나님의 속성에 대한 적용을 설명드릴게요. Ayan po, no? Sa ating QT po, no, dalawa po yung application po natin. So, yung unang application po natin ay galing po sa God's attributes or sa mga katangian po ng Diyos. No? 그 하나님 빨간 펜으로 만약에 큐티를 했다면 어떤 적용을 하냐면 첫 번째로는 감사하는 적용을 하시면 되세요.
Ayun po, no? So, pagkatapos nyo po bilugan, hindi po ba magsasagawa po kayo ng yung sa tabi, yung application po. So, yung unang-una pong application po natin ay gratitude, no? 그러니까 Pagsasalamat. 오늘 하나님에 대해서 묵상을 했다면 우리는 감사할 수밖에 없는 것인데요. Ayun po, no? So, sa application po natin, hindi po ba kung nag-reflect po tayo sa mga ginawa po ng ating Panginoon sa buhay po natin, ay magpapasalamat po tayo sa Kanya. Ayun 하나님에 po. 대해서 알면 알수록 우리는 감사가 넘쳐날 수밖에 없습니다. Ayun po, no? Sa paglalim po ng ating relasyon sa ating Panginoon, hindi po ba nagkakaroon po tayo ng pasasalamat po sa mga ginagawa po niya? 우리가 사실 하나님을 알 수도 없었는데 하나님을 알게 된 것도 감사하고 Ayun po, hindi po ba unang-una po sa lahat, dapat magpasalamat po tayo dahil kinilala po niya tayo. 우리를 Po. 구원하신 것도 감사하지 않아요? Ayun po, at hindi po ba kailangan din po nating pasalamatan po ang ating Panginoon dahil niligtas niya po tayo? 곰곰이 하나님의 존재에 대해서 하나님의 존재에서 알면 알수록 우리는 감사가 넘쳐나는 것이죠. Ayun po, no? Sa pagkikilala po natin sa ating Panginoon, no? Lumalalim din po ang pasasalamat po natin sa Kanya. 그 제가 이제 큐티 책을 한 주 동안 것을 자세히 살펴보면 가장 많이 하는 적용이 뭔가 보면 이 감사가 많이 하고 있습니다. Ayun po, no? So, sa ngayon po, so, sa nakikita po na application po, no? Sa mga sinend nyo pong QT, marami pong gratitude, no? Marami po akong nakikitang gratitude. 그리고 이제 두 번째가 찬양하기인데요. Ayun po. So, yung pangalawa pong application po natin ay praise, no? 그 하나님을 높여드리는 거를 우리는 찬양이라고 하죠. Ayun po. So, hindi po ba yung praise po na sinasabi po natin ay ang pagtaas po ng pangalan po ng ating Panginoon? 우리가 그 No? 악기를 치면서 입으로 노래하는 거가 그런 게 이제 보통 찬양이긴 한데 Ayun po, no? So, sa karaniwan pong kaalaman po natin, di po ba yung praise po ay, ayan, yung pagtutugtog po sa harap, yung pagkakanta, yung pagsasayaw. Ayan po. 그런 이제 노래도 찬양이지만 하나님이 어떤 분이십니다라고 쓰는 것 자체가 찬양이라고 볼 수가 있어요. No, yung pagkakanta, yung pagsasayaw, yung pagtutugtog, praise din po yan. Pero, yung praise po na sinasabi po natin dito ay yung pagsusulat po, no? Pagsusulat po kung gaano siya kabuti, no? Gaano siya kapangyarihan, no? Yung pagsasalamat po natin at yung ano po, lahat po ng attributes po niya, no? Ay 그래서 pagpa-praise po natin. 하나님은 나를 구원하셨습니다. 나를 인도하십니다. 이렇게 쓰는 것 자체가 하나님을 찬양하는 거라고 볼 수가 있어요. So yung pagsulat po ninyo, kung paano po tayo naligtas po ng ating Panginoon, kung ano po yung nagawa niya po sa ating buhay, ayan din po ay isang paraan po ng praise, no? Po. 번째는 이제 회개하기라고 한번 적어 보시겠어요? Ayan po. So yung pangatlo po natin ay repentance po, no? 하나님은 거룩하신 분이기 때문에 하나님의 속성을 찾는 순간 우리는 죄가 떠오를 수밖에 없어요. Ayan po, no? Dahil nga po, napakabanal po, no? Napakamakapangyarihan po ang ating Panginoon. Sa oras po na nakikita po natin yung makatangian po niya, no? Na-repent po tayo, nakikita po natin yung ating mga pagkakamali. 말씀이 주는 역할 중에 하나가 우리의 죄를 떠올리게 하고 죄를 깨닫게 하는 것도 있거든요. Ah, ayan po. No, so isa po sa mga ginagawa po no ng QT po na ito, yung pagre-reflect po sa salita ng Diyos ay pinapaalala po sa atin yung ating mga sins, no? Yung ating mga pagkakamali. 그래서 그 적용칸에다가 떠오르는 죄 같은 것들을 이렇게 써보는 거예요. 그런 것들을 적용하는 것은 잘한 적용이라고 볼 수 있습니다. Ayan po. So sa application po, no, pwede rin nyo pong isulat po yung mga sins po ninyo, no? Yung mga kasalanan po na nagawa po ninyo, pwede nyo pong isulat po dyan. 네 번째는 결심하기라고 한번 적어볼까요? Ayan po. So yung po ay determination, no? 우리는 그 Determination. 말씀을 듣고 뭔가 해봐야 되겠다, 큐티 해야 되겠다, 뭘 해야 되겠다 이런 결단을 이제 하는 것이 중요하죠.
Ayan po, no? So, po, no, ng pag-reflect po sa salita ng Diyos, mahalaga po or importante po na may determination po tayo, no? Na may motivasyon po tayo na gumawa po ng isang bagay, ng action, umaksyon po tayo para sa Panginoon. 그 하나님의 속성에 대한 이런 것들을 우리는 구체적인 생각의 변화를 적는 거라고 볼 수가 있어요. Ayan po. No, so yung mga ginagawa po natin sa application, ayan po, ito po ay isang change in thought sa pagbabago po sa pag-iisip, no? 사실 감사, 찬양, 회개, 결단 이런 것들은 행동의 변화보다는 생각의 변화가 더 가깝다고 볼 수가 있어요. Ayan po, no? So yung mga application po natin ng, ayan po, no, ng gratitude, ng praise, ng repentance, at ng determination po, ito po ay pagbabago po natin sa ating pag-iisip, no? Ah, 지금 mga kamay nyo po. Ayan, yung mga kamay nyo po 감사, pa. 감사하기, 찬양하기, Ayan po, no? Gratitude, praise. Ayan po, no? 회개하기, 결단하기. Repentance, tsaka determination. Ayan po, no? 이제 들어보겠는데요. Ayan po. So, ito po mga examples po natin ng ating application, no? 영생을 주신 하나님에 대해서 만약에 우리가 지금 묵상했다면 감사하기라고 적으면 되겠죠. Ayan po, no? So, ito pong example po nakalagay po to thank God for giving me eternal life. 그리고 두 번째는 바람을 잔잔하게 하신 예수님, 이 하나님으로 돼 있는데 예수님께 감사하기 이렇게 적으면 되겠죠. At yung pangalawa po ay to praise the Lord who calmed the stormy sea. So, ayan po, magandang halimbawa po ito ng mga application. 는 하나님께 의지하며 기도하기보다 사람의 말을 듣고 행했던 건 회개하기라고 적어도 되겠죠. Ayan po, no? So, isa pa pong magandang halimbawa po ng application ay to repent relying on others rather than trusting in God with prayer. Ayan po. 우리는 기도하면서 하나님의 그 뜻에 기울이기보다는 사람 말 듣기를 좋아하잖아요. Ayan po, no? So, kahit ayaw niyo pong aminin, hindi po ba minsan, ayan po, yung mga salita po ng tao, yung mga sinasabi po ng tao po yung pinaniniwalaan po natin, no? 그걸 회개하면 되는 거죠. Ayan po, no? So, kailangan po natin, no, isulat po yung mga naalala po nating mga pagkakamali. 그래서 또 매일 큐티하기로 결심하기, 결단하기 이런 것도 참 좋은 적용이라고 볼 수가 있어요. Ayan po, no? Isa pa pong magandang halimbawa po ay to make up my mind to do QT from today following Jesus who prayed at dawn. Ayan po, no? 그래서 여러분이 이제 그 하나님의 속성에 대한 이제 적용을 설명드렸는데 이번에는 교훈에 대한 적용을 한번 설명드리도록 할게요. Ayan po, no? So, kanina po, pinag-usapan po natin yung application po natin galing sa mga katangian po ng Diyos. So, ngayon po, dadako na po tayo sa application po galing sa mga lesson, sa mga aral po na nakukuha po natin. 그러니까 우리가 지금 큐티 책을 보면 빨간 펜하고 파란 펜이 이렇게 이제 칠해지잖아요. Ayan po, no? So, hindi po ba ginagamit po natin yung red tsaka blue po, no, na ballpen? 그런데 이제 파란 펜에 대해서 오늘 묵상을 하게 된다면 이렇게 적용을 하는 거예요. Ayan po, no? So, kung kanino po yung application po natin ay galing po sa pulang ballpen, itong application po ay galing po sa blue na ballpen po, no? 이 교훈에 대한 적용은 어떻게 하냐면 구체적으로 실천할 내용을 뭐뭐 하기 형식으로 적어보는 거예요. Ayan po, no? So, kailangan po nating isulat po yung ating mga gagawin po, no? Yung mga gagawin nyo po dahil po sa inyong reflection, no? So, yung paraan po ng pagsulat po ninyo ay ganito po na nakalagay po dito, to plus verb. So, parang to and po, to praise, to 너무 attend. 막연한 Ganyan po 적용을 yan. 하는 게 아니고 뭐뭐 하기 이런 식으로 적용하라는 건데요. Ayan po, no? So, wag nyo pong gawin masyadong mahaba po, no? Gawin nyo lang pong simple. Ayan po, ganito po, tulad po ng sinasabi po dito, no? Gawin nyo lang po, isulat nyo lang po yung specific po, no? Na action na gagawin nyo po dahil sa inyong reflection. 금요일 날 적용은 뭐 했냐면 요새 캄보디아 지부 설립을 이제 추진하고 있는데 캄보디아 지부 설립을 위해서 구상하기
생각해보기 이런 적용을 했어요. Ayan po. At sa Friday naman po, dahil may plano po sila na magtayo po ng parang office po sa Cambodia. Ayan po, inisip yung application po niya ay pag-isipan po, ipagplano po, no? Yung gagawin po nila sa Cambodia. 지나기 보면은 등장인물의 잘한 점을 통해서 본받을 점도 적으면 되겠죠. Ayan po. So ano po yung pwede nyo pong isulat, no? Pwede nyo rin pong isulat yung mga natutunan nyo po, yung mga mabubuting asal na ginawa po ng tauhan po dun sa Bible verse. Ano po yung makukuha po ninyo dun? Ano po yung matututo po ninyo dun? No? 그 등장인물이 이제 모범된 사람도 성경에 나오지만 모범되지 못한 사람도 나오거든요. Ano po? No? So kung titingnan nyo po yung Bible, hindi lang naman po lahat po ng lumalabas po sa Bible, mabubuti pong tao. Hindi po 그래서 ba? 등장인물의 잘못한 점에 대해서 본받지 말아야 될 것도 적용칸에서 적으면 되겠죠. Ano po, no? So, pwede nyo rin pong isulat, no? Yung mga yung mga maling ginawa, no? Yung kailangan nyo pong i-avoid, yung layuan, kailangan nyo pong layu ang mga asal, no? Na nakikita nyo po sa Bible verse. 여러분 지금 그 가이드부의 빈 공간에다가 쓰면서 지금 듣고 계시는 거죠? Ano po, no? So, 답을 쓰시면서. nagsusunod po ba kayo ngayon habang nakikinig po? 예, 교훈에 대한 적용으로 첫 번째가 기도하기라고 한번 적어볼까요? Ano po, no? So, isulat po natin, no? Yung unang application po natin galing sa ating mga lesson, galing sa ating mga aral po, ay pagpa-pray, to pray, no? 그 하나님에 대한 적용으로 가장 많이 하는 것은 감사하기라고 아까 설명드렸는데요. And po, kanina po sinabi po natin yung application po natin na ginagawa po natin mula sa katangian po ng Diyos ay gratitude, no? Ayan po yung pinakamarami na ginagawang 교훈에 application. 대한 적용으로 가장 많이 하는 적용은 기도하기라고 볼 수가 있어요. Ayan po, no? Dito naman po sa application po galing sa ating mga aral, yung pinakamarami pong application na ginagamit or ginagawa po ay yung pagpa-pray, no? 제가 지난주 큐티노트 계속해서 한 걸 보면은 기도에 대한 것도 굉장히 많아요. Ayan po, no? So kung titignan po natin yung mga sinend nyo po na QT na ginawa nyo pong nakarang linggo, ayan po marami rin po tungkol sa prayer, no? Na application. 그래서 여러분이 그 많은 기도 제목들이 있을 거 아니에요. 그런 기도 제목을 적용칸에다가 적는 거예요. Ayan po, no? So, siyempre marami rin po kayong mga prayer intentions po, di ba? Yung gusto nyo pong pag-prayan, no? So isulat nyo po dun sa application po, yung inyong mga prayer intentions po. 기도를 하는 방법은 첫 번째로 기도 제목을 정리하는 게 되게 중요해요. Ayan po. 기도 No, 제목을. so para po maganda po, no? Masagana po yung ating prayer life. Yung unang-una po na kailangan po natin gawin ay 여러분 isulat po 기도 natin yung 제목을 ating 좀 mga prayer intention. 정리하십니까? 기도 제목을? Ayan po. So, ayan po, nagsusulat po ng prayer intentions po. Yung gusto nyo pong pag-prayan, yung kailangan nyo pong pag-prayan, sinusulat nyo po ba? 사실 기도 제목을 정리하지 않는 사람은 거의 기도하는 사람이 기도를 잘 안 하는 사람이라 볼 수 있습니다. Ayan po, no? So, kung hindi nyo pong i-organize po, isusulat po, no? Yung inyong mga prayer intentions po, ayan po, baka makakalimutan nyo po, no? Yung iba, no? 저희 큐티 책의 맨 뒤에 보면은 이렇게 기도 제목 이렇게 쓰는 게 있어요. 중보기도 노트가 이렇게 있는데요. Ayan po, so kung titignan nyo po yung mga QT books po, yung mga QT libro po ninyo, sa pinakalikod po, may mga nakalaan po ng mga ilang pages po para masulat nyo po yung inyong mga prayer intentions. 우리 가정을 위한 기도 제목도 거기다 정리하고요. Ayan po, so marami pong mga prayer intentions naman pong pwede nyong isulat, no? Pwede pong 그리고 tungkol sa inyong 교회에 대한 pamilya, 기도 제목도 적고요. ayan po, pwede rin po para sa inyong simbahan, no? 그리고 사역자가 되고 나선 기도할 게 엄청 많잖아요. Ano po, no? At sa mga ating brothers po at mga pastors po, pastora po nandito, hindi po ba marami pong kailangan po nating ipag-pray po tungkol sa ating ministry, no? 그런 것들을 사실 정리하지 않으면 기도하기가 어렵습니다. And po, so yung kailangan po natin na iayusin po, no? Yung ating mga prayer intentions po, no? 그리고 Para
Ayan po, maayos po yung ating pagpa-pray. 그리고 기도는 양이 채워져야지만 질적인 기도를 할 수가 있어요. Ayan po. At yung prayer po natin, no, di po, di ba di po hindi lang po mga 5 minutes, mga 10 minutes po. Di ba dapat 기, maglaan po tayo talaga ng mga ilang oras po para mag-pray po sa ating Panginoon. 기도의 양을 채운다는 건 뭐냐면 기도 시간이 길어져야 된다는 거예요. Ayan po, no. So, kailangan po nating habaan po, no, yung ating mga prayers po. Kung gaano po tayo katagal mag-pray. 그럼 기도 시간을 늘리는 건 어떻게 기도할 수 있을까요? Ayan po, no. So, paano po ba natin hahabaan po, no, yung ating prayer time, no, yung oras po para sa pagpa-pray. 했던 말을 또 하고 또 하고 또 하고 반복해서 계속하면 시간은 길어지긴 하겠죠. Ayan po, no. So, example po, pag inuulit-ulit nyo lang po yung mga sinabi nyo, mga pinagpa-pray nyo. Ayan. Hindi po ba maghahaba naman yung oras ng pagpa-pray? 그 카톨릭 같은 경우는 주기도문을 뭐 5번 외워라, 몇 번 외워라 이렇게 기도하는 사람도 있어요. Kung titignan po yung mga Katoliko po, no? Di ba yung paraan po ng pagpa-pray po nila, and ulitin po nila yung mga kabisado po nilang mga prayer. Di 근데 po 그런 ba? 기도는 그 복음서에 보면 중언부언하는 기도라고 예수님 말씀하고 계시죠. Ayan po, no? So, hindi po daw effective po, no? Yung prayer po na ito, yung paulit-ulit lang. Same lang yung mga sinasabi po ninyo, no? 그런데 기도의 양을 늘리는 건 그렇게 기도하는 게 아니에요. Ayan po, no? So, para po mahabaan po natin yung ating oras ng pagpa-pray, yung kailangan po natin gawin po ay, 기도의 양을 늘리는 방법은 중보 기도하는 데 있어요. ayan po. So, yung paraan po natin para habaan po natin yung oras ng pagpa-pray ay, ayan po, magpa-pray po tayo ng magkasama po, no? No? 중보 기도는 나를 위한 기도가 아니고 타인을 위해서 기도하는 거잖아요. Ayan po, no? So, sa pagpe-pray po, no? So, yung kailangan po nating gawin ay hindi lang po mag-pray po para sa ating sarili, pero pagdasalan po rin natin yung ating mga kapwa, mga miyembro po natin, mga pamilya po natin. 두 번째가 이제 예배학인데요. Ayan po yung pangalawa po natin ay to worship po, no? 예배는 두 가지가 있죠. Ayan po, so yung paraan po ng pag-worship may dalawang paraan po tayo ng pag-worship. 하나는 공예배라고 볼 수 있고요. Ayan po, no? So yung unang worship po natin ay yung karaniwan po natin ginagawa sa ating mga simbahan po, no? 공예배는 주일 예배, 수요 예배, 뭐 금요 철야 예배 이런 것처럼 공적인 예배를 의미하는데요. Ayan po, no? So ulit po yung unang paraan po ng pag-worship po natin ay yung mga Sunday service po, ayan yung mga Wednesday service po natin, yung mga Friday po na ating mga prayers. Ayan po, no? 또 하나는 삶의 예배가 있어요. Ayan po, no? So yung isa pa pong pag-worship po natin ay tinatawag po nating life worship, no? 교회 성도님 중에는 아마 장사하는 사람도 있을 거예요. Ayan po. No, baka po sa inyong mga miyembro meron pong mga yung mga nagtitinda po, no? 그 Meron pong yung mga 장사하는 것 자체가 예배가 돼야 된다는 거죠. Ayan po, no? So, yung life worship po, yung buhay nyo po mismo, yung ginagawa nyo po sa pang-araw-araw po na buhay, ay dapat naging worship po sa ating Panginoon. 직장 다니는 사람은 직장 다니는 것이 예배가 돼야 된다는 거예요. So, halimbawa po yung mga nagtatrabaho po, no? Yung mismong pagtatrabaho po ninyo ay dapat naging worship po sa ating Panginoon. 장사하는 사람이 남을 속여가면서 장사한다면 이거는 예배하는 자가 아닐 거예요. Ayan po, halimbawa po kung yung isang tao po na nagtitinda, kung yung pagtitinda nyo po ay nagdadaya po siya sa kanyang pagtitinda, ito po ba 그래서, ay isang paraan po ng pag-worship, no? 그래서 삶 속에서 거짓말하거나 정직하지 않거나 이런 삶을 살지 않는 거, 그런 것이 바로 예배하고 직결된다고 볼 수가 있어요. Ayan po, no? So ulit po yung life worship po natin ay yung pag-worship po gamit po sa ating pang-araw-araw po na buhay. 그 번째는 선교학이라고 적을 수 있는데요.
Ayan po yung pangatlo po natin ay pwede po natin sabihing mission work, no? 복음을 증거하는 거 우리는 빼먹을 수가 없겠죠. Ayan po, no? So napakahalaga po yung mission work po, no, sa ating ministry. 그리고 네 번째는 구제학이라고 한번 적어볼까요? Ayan po. At yung pang-apat po ay to help the need. Tumulong po sa mga nahihirapan, no? 다섯 번째는 이웃사랑인데요. Ayan po. At yung pang-lima po nating application po ay to love our neighbors po, no? So mahalin po natin ang ating mga kapwa. 그 성경을 크게 두 가지로 내용을 나눌 수가 있는데 Ayan po, no? So, hindi po ba sa ating Biblia po, kung ibubuod po natin, mabubuod po natin siya sa malaking dalawang parte, no? 하나는 하나님의 사랑이잖아요. Ayan po. So, yung unang-una po ay tungkol po sa pagmamahal po ng ating Panginoon, 또 하나는 no? 이웃사랑이라고 볼 수가 있습니다. At yung pangalawa po ay masabi po nating pagmamahal po natin sa ating kapwa. 그래서 큐티하면서 우리 어려운 이웃을 생각하는 거, 이런 걸 적용하는 것이 좋다고 볼 수가 있는 거죠. Ayan po, no? So, sa pag-duty po natin, maganda po na isulat po natin, no? Isulat po natin yung pwede nating gawin para tulungan po natin ang ating mga kapwa or mahalin po natin ang ating mga kapwa. 그래서 이러한 것들을 공통적으로 보면 이거는 행동에 대한 변화를 적는 거라고 볼 수가 있어요. Ayan po, no? So kung babalikan po natin, no, yung lima po na tinalakay po nating application, masabi po natin ito po ay paraan po natin para magbago po ang ating action, no? 그리고 지금 아까 설명드린 것처럼 기도하거나 예배 드리는 거, 구제하는 것들은 다 행동의 변화들을 이야기하는 거잖아요. Ayan po, no? So kanina po yung pag-worship po, 'di ba? Yung pagtutulong, yung pagmamahal po natin sa ating mga kapwa, ito po ay action, no? So, yung 그래서 ginagawa po natin dito ay sinusulat po natin ang pagbabago po natin sa ating mga aksyon. 큐티를 통해서 적용하는 건 두 가지라고 볼 수가 있는데요. Ayan po. No, so ulit po, tulad po ng tinalakay po natin ngayon, dalawa po yung paraan po ng application, no, na 하나는 magagawa po natin sa ating 생각에 aksyon. 대한 변화라고 볼 수가 있고, Ayan po. So yung unang-una po ay yung pagbabago po natin, yung application po natin 또 sa ating 하나는 행동의 pag-iisip. 변화라고 볼 수가 있습니다. At yung pangalawa po ay yung pagbabago po natin sa ating aksyon, no? 그래서 이 두 가지가 생각이 변하고 행동이 변하는 것, 이것이 바로 이제 큐티에 대한 그런 적용이라고 볼 수가 있어요. Ayan po. No, so yung application po ng QT sa buhay po natin ay yung pagbabago po natin sa ating isip at gawa. 들어보겠는데요. Ayan po, so tignan po natin ng ilang mga halimbawa po ng ating application. 그 구형 식구들, 그 소그룹에 있는 분들과 큐티 잘할 수 있도록 중보 기도하기 이런 것도 참 좋은 적용이에요. Ayan po, ano, isang magandang halimbawa po ng application to pray for the students of Discipleship Training School to do well in QT. Ayan po, 아까도 no? 말씀을 드렸지만 그 중보 기도하는 거 그런 것들을 우리가 많이 해줘야 합니다. 이웃들에게. Ayan po, no? So, tulad po ng sinabi po natin kanina, yung pagpa-pray po natin ay hindi lang po para sa ating sarili, no? Ngunit para rin po sa ibang tao. 그 K 집사님이 위암 수술을 받는데 하나님께서 인도하시도록 우리는 기도하고 빌어줘야 되는 거죠. Ayan po. Isa pa pong magandang halimbawa po. Ayan po, babasahin ko po. To pray for my friend Kay, who is in the hospital, will get well soon and meet God during the suffering. Ayan po. 누구누구에게 화해 문자 보내기 이런 것도 참 좋은 적용이라고 볼 수 있어요. Isa pa pong magandang halimbawa po ng QT, no, na application po ay, ayan, ito po. To send my friend a text message to make peace with him. 근데 특정한 구절이 마음이 너무 와닿는 경우가 있을 수 있어요. Ayan po. Minsan po, no, pag nag-QT po tayo, meron pong isang talata or isa pong Bible verse na tumatatak po talaga sa atin, no? 그래서 특정한 뭐 7절을 여러 번 읽고 묵상하기 이런 적용도 참 좋은 적용이라고 볼 수가 있어요. Ayan po, kung sa oras po na ito, maganda rin po yung application na, ayan po, to read the verse 7 several times and meditate, no? So babasahin niyo po ng ilang beses
yung Bible verse po na tumatak po sa inyo at magme-meditate po ay magre-reflect po, no? 이제 그동안 여러분이 그 큐티 노트를 쓸 때 칸을 채우고 하는 것들을 이제 그런 거에 만족했다면 이번 주에는 좀 내용을 조금 더 충실하게 써보시면 좋을 것 같아요. Ayan po. No, kung sa ngayon po yung pag-QT nyo po, yung pag-application nyo po ay hindi nyo pa po isinasagawa po yung mga tinuro po ngayon, no? Ay sana po this week po, no, sa pag-application po ay makikita po yung mga tinalakay po dito, 아마 no? 이제 여러분이 이번 주에는 큐티 노트가 조금 더 다양하고 풍성한 것을 쓰게 될 것입니다. Ayan po, no? So, ayan po, nice ko pong makita, no? Yung mga applications po na ito sa inyong mga QT po na isa-send nyo po, no? 보겠는데요. Ayan po, ito naman po 적용을 yung 잘못한 mga 거. maling halimbawa po, no? Ng application. 매일 전도하기라고 하는 건 X표를 해놨어요. Ayan po, no? Nakalagay po dito to preach the gospel to non-believers every day. Pero may X po, no? So mali po ito. Hindi po ito 아마 magandang halimbawa po ng application. 성과나 정직하게 거짓말하지 말기 이런 것도 X표라고 해놨는데요. Po, no? Isa pa pong masama pong halimbawa or mali pong halimbawa ay, ayan po, nakalagay po dito to live an honest life, never to tell a lie. 적으로 적용하는 것이 좋습니다. Ayan po, no? So mas maganda po na gawin po natin ng abot kaya, unang-una po, at gawin po natin na mas specific. No? 그 어려운 일을 만날 때 기도하기 이런 것도 X표라고 했는데요. Ayan po, no? Isa pa pong maling halimbawa po nakalagay to pray when I face troubles. Ayan po. 그것도 좀 이렇게 뭐야 막연하다는 거죠. Ayan po, no? So, hindi rin po ito medyo broad po siya, no? Hindi po siya specific. 볼까요, 여기? Ayan po, sa ilalim po ng application, nakikita niyo po ba yung nakasulat po na thanks? Ayan 여기 po, nakikita niyo po. 감사에 대한 내용을 이런 걸 쓰라는 건데요. Ayan po, no? So, isulat po natin yung ating mga thanks, no? 무엇이 왜 감사한지 한두 가지를 거기다 써보는 거예요. Ayan po, no? So, isusulat nyo po dito, sa bahagi po na nakalaan po dito para sa thanks, isusulat nyo po ng mga isa hanggang dalawang mga rason po, no? Mga specific po na reason kung bakit po or kung ano po ang pinagsasalamatan po ninyo, no? Sa 그래서 araw po na iyon. 뭐뭐 때문에 감사하기보다는 하나님이 인도하셔서 감사하다 이런 포커스를 맞춰서 쓰라는 거예요. Ayan po, no? So, isulat po natin yung pasasalamat at yung pagsasalamat po natin na nakatuon po sa ating Panginoon, no? 좋은 직장에 나갔기 때문에 감사하다 그런 것보다는 좋은 직장으로 인도해 주신 하나님께 감사하는 게 뭐가 좀 다르죠? Ayan po. So, halimbawa po, no, mas maganda po na isusulat po natin na salamat po Panginoon dahil, ayan po, no, la- ah, ginabay niyo po ako na makarating po sa magandang trabaho. Ayan po. Imbes po na isusulat niyo po, salamat dahil nakapasok ako sa magandang trabaho. No? 그러니까 So, lagi po natin isama po ang Panginoon po natin sa ating pagsasalamat. 이 감사에 대한 포커스가 뭐뭐 때문이 아니고 하나님의 인도하심에 있다는 거예요. Ayan po. No, so yung focus po natin, no, yung dapat tuunan po natin ay yung pagsasalamat po natin sa Panginoon, no. Hindi lang po dahil may nangyari, no. 이 감사하는 삶도 하나의 어떤 훈련이라고 볼 수가 있어요. Ayan po. No, so itong pagsasalamat po, ito po ay isang paraan po ng training, no. 이 감사가 훈련이 안 된 사람은 늘 불평불만이에요. Ayan po, no. Kung hindi po or sa mga tao po na hindi po sanay na magpasalamat po, no, puno-puno po sila ng ng mga complain, no. Lagi pong may mga po sila, may mga complaints po sila, may mga reaction po sila, no? 훈련된 사람은 똑같은 상황이더라도 감사가 먼저 떠오르죠. Ayan po. No, sa mga tao po na sanay pong magpasalamat po sa Panginoon, sa anong oras po, kahit anong sitwasyon po, alam po nila, no? Or kaya po nilang magpasalamat po sa ating Panginoon. 그래서 그
저기 뭐뭐 하면 뭐뭐 때문에 감사합니다. 뭐뭐 해서 감사합니다. 인도해 주셔서 감사합니다. 이런 감사합니다라는 구절로 이렇게 마무리하면 되는 거죠. Ayan po, no? So, yung paraan po, yung format po ng pagsusulat po ninyo ay ganito po, no? Thank you for, tapos isusulat nyo po kung bakit or kung ano po yung pinasasalamatan po ninyo. 그러니까 한두 가지씩 거기다 감사의 내용을 적다 보면 정말로 감사한 사람이 되어 가는 거예요. Ayan po, no? So, kung tutuluyan nyo pong isusulat po no, mga isa hanggang dalawa pong mga bagay na pinagsasalamatan nyo po no, araw-araw po, ayan po, masanay po tayo na magpasalamat po sa kahit anong sitwasyon. Ayan po. So, yung pangalawa po natin ay prayer, no? 기도는 오늘 말씀을 가지고 기도하는 거예요. Ayan po, no? So, yung prayer po ay ayan po, dapat po galing po no, dun sa binasa nyo pong Bible verse, Bible. 적용한 거 있잖아요. 거기 적용칸에다가 적용을 위해서도 기도하는 거예요. Ayan po, at ipag-pray nyo rin po yung inyong mga nasulat po na application. No? 근데 이 적용을 왜 기도해야 되냐면 쉬운 적용도 있지만 좀 하기 어려운 적용도 사실 있어요. Ayan po, no? So, bakit po ba kailangan nating ipagpa-pray po yung ating application, no? Yung ibang application po kasi natin, no, mahirap po siyang gampanan. No, so kailangan po natin ng gabay po ng ating Panginoon para matuloy po natin yung ating mga applications po. 그리고 이제 중보기도나 돌림기도로 마무리해도 좋습니다. Ayan po, at maganda rin po sa pagtatapos po ng inyong prayer, ayan po, ipagpa-pray po rin natin yung iba. May intercessory prayer po tayo. 이 그룹이라고 한번 예를 들어볼까요? At so halimbawa po, sa isang small group po ng QT po ninyo, may 5 pong katauhan. Ayan po, 그럼 5 첫 po. 번째로 기도할 사람하고 마지막 기도할 사람을 정하는 거예요. Ayan po, no? So mag-assign po kayo ng magsisimula po ng prayer at yung magtatapos po ng prayer. 그래서 No? 이제 첫 번째 기도할 사람이 한마디 기도하고 또 두 번째 사람도 한마디 기도하고 한마디씩 기도하고 맨 마지막 사람이 예수님의 이름으로 기도합니다. 이렇게 하면은 돌림 기도가 되는 거예요. So sa rotation prayer po, no? So pag 5 po kayo. Ayan po, lahat po kayo magsasabi po ng isang ng isang prayer intention. Example po, no? Isa nagsabi ng prayer intention, nagsabi po ng prayer intention po sila. At yung huli po, no? Ay magsasabi po ng in Jesus name. Tas amen. 열어요. 주일은 Ayan po, kung titignan niyo po yung mga QT notebook po ninyo, sa linggo po wala pong Bible passage po na nakalagay, no? 그러니까 주일은 큐티가 없는 대신에 설교 큐티 노트가 들어 있습니다. Ayan po. So imbes po na yung normal po na QT yung makikita niyo po pag linggo, ayan po may special po tayong QT pag linggo po. 그럼 Tinatawag po 설교 natin siyang 큐티를 노트하면서 설교를 듣는 것을 우리는 설교 큐티라고 얘기해요. ayan po, no? So tinatawag po nating sermon QT pag nagtatala po tayo. So magtatala po tayo habang nakikinig po tayo sa sermon, no? 그러니까 이제 이렇게 쓰게 돼 있어요. Ayan po, no? So, meron pong mga nakatalaga po ng mga espasyo po para masulat po yung title po ng sermon, yung yung Bible verse po ng sermon, no? 그리고 이제 거기 말씀을 요약하는 칸이 이렇게 있잖아요. Ayan po, at meron pong nakalagay po or nakatalaga po na bahagi po dyan para masulat po yung buod po ng sermon, no? 어, 그래서 이제 거기 요약하는 목사님이 말씀을 하시면 거기다 노트를 이제 메모하면서 설교를 듣는 거를 의미합니다. Ayan po, no? So, sa madaling salita lang po, no, habang nagsasalita po si pastor, dapat nagtatala po yung mga miyembro, 근데 no? 설교를 들을 때 두 가지 관점으로 들으시면 좋을 것 같아요. Ayan po, no? So, habang nakikinig po tayo sa sermon, dapat dalawa po yung perspektibo po na ginagamit po natin. No? 우리 목사님이 하나님은 어떤 분이신가를 잘 기울여 보는 거, 하나님이 어떤 분이신가를 말하고 있지? 그런 관점으로 들어보는 거예요. 한쪽은, 한 번은. Ayan po. No? So, yung una po natin kailangan po nating tignan po ay kung ano po yung sinasabi po ni pastor tungkol po sa ating Panginoon, kung sino po siya, kung ano po yung nagawa po niya. 그리고 또 No? So, 하나는 mahalaga po 뭘 siyang 들으냐면 우리 목사님이 어떤 교훈을 주시려고 우리한테 설교를 하지라고 하는 관점으로 듣는 거야. 교훈의 관점으로. ayan po.
At yung pangalawa po ay dapat po nating tignan po no sa ating sermon ay kung ano po ang nais pong iparating po ng ating pastor, no? Kung ano po yung mensahe po na gusto po niyang iparating sa kanyang mga miyembro sa congregation po. 설교를 요약하고요. 그리고 나서 두 번째는 오늘 설교를 듣고 하나님의 속성 또는 교훈을 한번 써보는 거예요. Ayan po, no? Yung pangalawa po ay pagkatapos po nilang makinig sa sermon ay kailangan pong isulat po, no? Yung mga katangian po ng Diyos o yung mga aral po na nakuha po nila. 그러니까 큐티하는 거하고 거의 똑같죠. Ayan po, no? So, para lang din po silang nagki-cutie, no? 그리고 이제 적용도 써보고요. Ayan po, at isusulat po rin nila yung kanilang mga application, no? 해야 되고요. Ayan po, no? At kailangan din po nating, wag po natin kalimutan yung thanks po, no? Yung gratitude na part po. So, sa application po, kailangan din po nating isulat yung ating pinagsasalamatan. 마지막으로 이제 기도문을 쓰시면 하나의 어떤 설교 큐티가 되는 거예요. Ayan po. At sa huli po, kung isusulat din po yung prayer. So, pag nagawa po nila ang apat po na bagay po na ito, ayan po, na-complete po nila or nasagawa po nila ang sermon QT. 그러니까 월요일부터 토요일까지는 큐티 하시고 Ayan po, no? So, mula Lunes po hanggang Sabado, 그리고 QT 이제 lang po yan normal, no? 주일날은 설교 큐티 하는 거예요. 그러시면 됩니다. At sa linggo po, no, ay magsa-sermon QT po sila. Ayan po. 마무리할게요. 오늘 Ayan po, no, 과제 so 좀 magtatapos na 설명으로 po 마무리. tayo. 우선 매일같이 이 샬롬 큐티 하는 거고요. Ayan po, no, so ayan po yung assignment po ay, ayan po tuloy po natin ang ating Shalom QT, no, araw-araw po. 큐티를 한번 해보세요. Ayan po, no. So, ayan po, try din po natin isagawa yung sermon QT po sa susunod po na linggo, no?